Hello mga Chokoran. So, medyo mag-off topic lang tayo kasi um, medyo may sakit tayo. Hindi tayo gaano nakakapaglakad ng gusto. Hindi tayo makapunta doon sa lugar. So, medyo punta muna tayo dito sa medyo popular na topic na solar power. At kung ano ba ito, ano ba mga setup nito. So, yun ang pupuntahan natin ngayon. So, ito yun mga kachokoran. Ito yung mga basic components. Ano. Meron tayong solar panel of course para diyan tatama ang araw para magkaroon tayo at gumawa ng kuryente. Papasok ito sa inverter and then yung inverter magko-control kung saan pupunta yung kuryente, no? Kung sa bahay nyo, sa Meralco ba o dun sa battery. No? So yun ang purpose niya. At syempre may battery tayo para ma-store yung energy. So ano ba ang mga tatlong types ng setup na naririnig nyo ngayon sa market? Meron tayo tinatawag na hybrid, meron ding off-grid, meron ding tie-grid. So, i-discuss natin itong pagkakaiba ng mga ito at anong mga benefits. Ano? So, simulan na natin. Ito po ang hybrid. So, makikita nyo, parang lahat nandyan na. Sige, ito tama. Yan ay kumpleto na talaga. Complete setup. No? Meron tayong solar panel. Ay, hindi yan mawawala, definitely. May inverter tayo. Hindi yan mawawala. So, yung mga nagiging optional sa ibang setup ay battery. Tsaka yun sa Meralco. No? Siyempre, kaya nga tayo naglagay ng solar para may kuryente na papasok sa bahay niyo. Kaya nakita niyo yung araw doon. Isang direction lang ano. Papunta sa bahay, solar panel, papunta sa inverter. So yan yung pinaka-setup niyan. Ang wiring niyan, solar panel, papunta sa inverter, i-charge at pwede rin kaya bi-directional yung araw niyan, dalawang direction kasi pwede siya mag-charge, pag fully charge titigil na yan. Pag kailangan ng gamitin ng kuryente na sa battery, babalik naman yung kuryente papunta sa inverter at papunta sa bahay. So, ganyan po. So, yung Meralco, nakikita nyo bidirectional. Bakit po? Paano kung walang araw, umuulan o gabi na? Na-discharge na yung battery mo. Wala na. So, babalik na kay Meralco yung kuryente. So, si Meralco na uli ang magsusupply sa bahay nyo. Yan ang hybrid. Eh, bakit bidirectional yung araw papunta sa Meralco? Kasi, kapag ka nagcha-charge kunyari, mataas na mataas yung araw. Tapos, sobra yung kuryente na na-produce ng solar cell nyo or ng system nyo. Pwede mong ibenta sa Meralco yung kuryente. Yan yung tinatawag na net metering. So, kailangan i-apply mo yan. So, hindi lang Meralco kung ano man po yung nagsusupply ng kuryente sa lugar nyo. So, pwede nilang bilhin yung kuryente para pagka time na kailangan nyo silang gamitin, may pondo na kayo. Kaya nagmumura yung konsumo. No? Kaya nakakatipid. So punta naman tayo sa susunod na setup. Ano yung pinagkaiba? Okay, off-grid. Bakit off-grid? Nakita nyo, naka-X si Meralco. So ibig sabihin, sa setup na ito, walang involvement si Meralco. Naka-stand alone kumbaga. Para kami sariling power plant dito. So, sa mga off-grid setup, kasi may mga lugar pa kasi sa Pilipinas na merong wala pa talagang kuryente, hindi naaabot. No? So, ito yung pwedeng gawin natin. So, off-grid ka. So, ano ka lang meron sa'yo? Meron ka lang solar cell, meron kang inverter, at syempre, ang importante dito, battery. Kasi dito nakasalalay buhay mo. Dahil once na naubos ang charge ni battery, wala ka na rin kuryente kasi wala naman si Meralco na sasalo. So, yan ang mag-produce sa bahay mo. So, ang pinaka-importante rito at ang magiging pinakamahal sa setup na ito ay battery. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na ang battery mo ay kailangan na, okay, ang konsumo ko ay ganito lang kada araw. Ganon din yung battery mo. Eh di ibig sabihin, pag dalawang araw umulan, the next day wala ka ng kuryente. Hindi yan sinasabi palagi ng mga nagse-set up. Lalo na kung kita nila medyo budget conscious kayo. So, ano mangyayari? Paano kung hindi maganda yung sikat ng araw ng ayan, hindi na-charge lahat yung battery? Or palaging umuulan, hindi rin na-charge yung battery. Di, pag off-grid ka, wala ka ng kuryente. So normally, minimum niyan 2 days yung computation. Ang konsumo mo ng 2 days, dapat ganun din yung karampatang battery. So kung medyo kaya pa ng budget, ba't di mo gawin na good for 3 days? No?
So, i-cha-charge niya yung battery. So, kung sa the next day and the next 2 days, wala kang problema kasi kaya ng battery mo i-supply yung kuryente. Yan ang disadvantage ng off-grid. Walang sasalo. Stand-alone ka. Pag nawalang ang charge ang baterya, wala ka din kuryente. Yun lang yun. So next type, pupunta na tayo dito sa tie grid. Tie grid, ito naman is more for budget conscious talaga. Kasi, di ba, mention ko kanina, ang pinakamahal ay actually yung battery. No, dito yung tinanggal mo yung battery. So, bakit gumagamit nito? Tandaan nyo, kapag malakas ang konsumo at may net metering ka, bibili ni Meralco yung kuryente mo during the day. No? The entire day, solar ka. Tapos lahat ng sobra bibili ni Meralco. So may pondo ka. So pagdating ng gabi, bago ka ma-charge ni Meralco, uubusin muna yung pondong binili nilang kuryente. Pondo na yun. In peso na yun. Ano? Bibili nila sa in peso. So may pondo ka doon. Parang may prepaid load ka. Pagka naubos mo na yung amount na yun, saka ka lang ma-charge ni Meralco. Kaya nakakatipid. Disadvantage, hindi rin sasabihin to ng iba. Paano kung walang araw? Pure Meralco ka. Kasi wala ka ng backup battery, di ba? So, paano pag walang araw? Battery ka. Battery, sorry. Meralco ka. Meralco. Bayad ka ng bayad kay Meralco. Yun yung mangyayari sa'yo. So, yun yung magastos na part. So, maraming hindi sinasabi to. Magugulat ka lang, ba't laki ng bayad ko? Kasi hindi naman umaraw. Tapos akala mo naka-solar ka, bukas lahat yung aircon mo. Di ba? So, talo ka doon. Lakas ng konsumo ng kuryente mo. Kasi hindi naman tama yung sikat ng araw o umuulan. Tas ang lakas ng gamit mo ng kuryente. So, kaya mahal yung binabayaran. So, huwag kang magtaka kasi wala kang battery. No? So, tie grid ideal yan sa mga negosyo. Normally, negosyo kasi sa araw lang yan. Sa gabi, sarado na. So, okay yan. Walang problema. Halos wala kang gagasasin sa kuryente. So, mabalik tayo. So, in conclusion, ito yung the best kasi syempre covered mo lahat. Meron kang battery, nandyan din si Meralco. So, kapag maalakas ang araw, na-charge na si battery mo, nagbebenta ka pa kay Meralco. Tapos, dating sa gabi, si battery muna. Pagka naubos na si battery mo, pwede mong ganunin, papasok ngayon si Meralco. Kay Meralco, may pondo ka pa dahil nakapagbenta ka ng mataas ang araw. So, talagang super tipid kapag ito, malaki mo kung babawas. So, the best yan, kaso lang talaga medyo mahal. Dito, ang battery mo, optional naman. Hindi naman kailangan na 2 days or 3 days tulad ng upgrade kasi meron namang Meralco. So, at least maybe good for a few hours. Sabi mo na 12 hours or 1 day. Yun dapat yung battery mo. No, 1 day pinakamaganda. So, kung may mga tanong po kayo, i-comment na lang po dito. Sasagutin ko po yan. Pwede tayong gumawa ng mas malalim na video tungkol sa solar power. Kaya, pwede naman. Thank you for watching nga pala. Please like and share and subscribe. Bye!